itong mga defense team ni Sara. 220 likers. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-like. Sa mga hindi pa, mag-like po tayo. Alright? O, pag-usapan naman natin itong defense team ni Sara. Kabsat. Defense team ni Inday, mga kabsat. Nako, hindi maisasalba si Sara kahit ano pa ang karami ang kagaling ang kanyang lawyer. Bakit naman ganyan, Attorney Rene Recto? Pero siyempre, sino ba yung mga lawyers niya? Alamin nga natin. Ito. Ang sabi dito? Okay. Duterte impeachment trial defense team. Familiar faces will defend Vice President Sara Duterte, including lawyer was involved in an impeachment trial more than 2 decades ago. Oh, sino dito? Siyempre, andyan yung tagapagtanggol niya sa OVP. Oh, yan, oh. Anong pangalan nito? A mix of veteran lawyers and blood counsels are joining the defense team of Vice President Sara Duterte in her impeachment trial. The list includes experienced defense attorney, VP Sara spokesperson, and even musician turned lawyer who was founding member of the pop band Lola Amor. Huh? Really? So, ito mga absat. Tignan natin. Attorney! Ikaw na nga mag-explain. Punta natin si Attorney Rene. Ay, robot girlfriend ni Digong naman to. Dali. Ito. Kahit anong gawin, hindi maisasalba ni si Sara kahit gaano pa karami ang kanya. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Alright. Oh, ayan, mga kabunyog, mga kababayan, saan mong pumpanig kayo? Nitong nakaraang mga araw, nagsumiti na, nag-file na ng kanilang entry of appearance. Itong mga abogado ni Sara Duterte para sa kanyang defense team, sa kanyang impeachment trial. Yan. Bali sa mga pangalang inilabas, 16 na lawyers. Ang dami. Ang dami. 16. Your workflow is important to us. Please wait indefinitely. Di bali, attorney, mayaman naman. Kayang-kaya niya yan, di ba? Isang click lang yan, di ba? Sa dami ng bank accounts. 16 na lawyers ang isinubmit na mga pangalan na magiging bahagi ng hindi na lang ito team. Hindi na ito team. At ito yung kanyang defense team na sinubmit sa Senado. Itong kanyang mga lawyers, ito ay nasa ilalim ng Fortune Narbasa and Salazar law firm. Yan. Kilala yan, sikat yan na law firm. Kumbaga pag sinabi mong Fortune Narbasa and Salazar law firm, ay talagang ano yan. Isa yan sa mga pinakakilalang ganyan karami ang lawyers na magtatanggol kay Sara Duterte. Ganyan din kagaling. Hindi natin matatawaran ang galing ng mga lawyers diyan. Ang mga kilalang pangalan diyan sa law firm na yan, syempre yung Narbasa. Ang Narbasa, kilala natin yan, 'di ba? Si Andres Narbasa. Si Andres Narbasa, yan yung yan yung nakilala yan si Narbasa doon sa naalala natin yung yung Galman, Aquino Galman double murder case. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nag-create siya ng komisyon, yung Narbasa Commission. Alam natin yun, si Andres Narbasa yun. Magaling na criminal lawyer yun, si Andres Narbasa. Doon yan sumikat si Narbasa yung Narbasa Commission. Nag-imbestiga ng pagpatay kay Aquino, kay Ninoy Aquino at kay Rolando Galman. Kaya nga Aquino, Galman, double murder case. O yan, si Narbasa. Tapos kinalaunan yan si Andres Narbasa, naging naging Chief Justice ng Korte Suprema. Yan si Andres Narbasa. Pero ang pinakamalaking naging papel niya ni Narbasa, si Andres Narbasa, kasama yan doon sa defense team ni ERAP. Kasama yan si Andres Narbasa. Kaya ganoon din itong si Fortune. Ang Fortune na tinutukoy dito, magkapatid kasi yan na kilalang lawyers na Fortune. Pareho yan magaling. Si Raymond at saka si Sigfred. Itong nandito sa
Fortune Narbasa at Salazar Law Firm, si Siegfried Fortune. Si Philip Siegfried Fortune. At saka si Andres Narbasa, yung dating Chief Justice, hindi naman na involved dyan. Ang involved na dyan yung Gregorio Narbasa, anak ni Andres Narbasa. Yang nakikita nyo sa picture, yung nakasalamin si Greg Narbasa yan, anak ni Andres Narbasa. At yung pulo barong na puti, yan si Siegfried Fortune. Lakihan natin. Yung nasa kanan, yung yata yung Sheila Season, yung magaling daw nilang lawyer din. Yan, kasama yan, kabilang yung tatlo doon sa sinubmit na 16 lawyers. So magagaling yung mga lawyers na yan, kilala yan, at yung law firm na yan, maraming kliyente yan ng mga politiko, negosyante, mga kumpanyang mga kilala. Magaling talaga yung law firm na yan at dami ba namang lawyers na yan? 16. Magtutulong-tulong para ipagtanggol si Sara Duterte. Ang tanong, may isasalba kaya si Sara ng ganyan karaming lawyers? 16? Magagaling na lawyers? Ako, tingin ko hindi. Hindi, kahit gaano pa kagagaling ng mga lawyers, kahit gaano pa karaming lawyers yan, hindi maisasalba si Sara ng kahit gaano pa karami at kagaling ng mga lawyers. Bakit, Hindi yan. attorney? Bakit? Ang kaso hindi lang naman sa lawyers nakadepende. Ang kaso nakadepende rin sa komplikasyon, complicated at bigat. Mabigat ba? Mahirap bang idepensa ang kasong ito? Ang pinakahalimbawa niyan yung mga ang Patuan Massacre. Sila Fortune din yata ang humawak niyan eh. Naipagtanggol ba si Ampatuan? Si Panelo, magaling daw na lawyer. Daw. Hindi naman na idepensa yung dating mayor ng Calauan. Namatay na, namatay sa kulungan si Antonio Sanchez ba yun? Yung doon sa pag-rape at pagpatay doon sa mga estudyante ng UP. Aileen Sarmenta ba yun? Nailigtas ba? Hindi. Mahirap. Kapag mahirap ang kaso at mabigat ang mga ebidensya, kahit gaano ka pa kagaling na lawyer, mahirap yan. Hindi naman nakadepende lang yan sa lawyers. Hindi rin yan nakadepende sa galing or dami ng lawyers. Depende rin yan sa bigat ng ebidensya. I have had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across. Dito, lalo pa dito na impeachment trial ito. Yung impeachment trial, malaki ang nagiging papel dyan ng publiko. Kasi, bagamat ang magiging mga huwis dyan ay yung mga senador, yung mga senator judges, yan yung impeachment court. Pero, habang nililitis ang impeach officer, nakapanood ang publiko. Halos aabangan yan, parang telenovela yan. Abangan yan ng publiko. At ang publiko, ang mamamayang Pilipino, ang tunay na judges dyan. Dalawa pa nga dyan ang kasalang na nililitis. Yung impeach officer, tulad dito, si Sara, nililitis ng senator judges, ng mga senador, ng impeachment court. Pero yung mamamayang Pilipino, pinapanood ang paglilitis. So nililitis din ng mamamayang Pilipino yung mga senator judges. Kaya, kahit yung mga senator judges may mga biases yan. Ngayon pa lang, alam mo nang i-acquit nila si Sara. Pero mayroong mga senator judges dyan na mga politiko yan eh. Magre-re-election yan sa 2028. So iniisip nila political career nila. Nagkitang-kita yung ebidensya, ang bigat ng ebidensya laban kay Sara. Tapos ikaw, i-acquit mo si Sara kahit alam mong ang bigat ng ebidensya. Makikita ka ng taong bayan. Ang katulad nung nangyari kay Joel Villanueva at ngayon nangyayari kay Isis Cordero. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, hindi na yan mananalo si Joel Villanueva at saka si Cayetano at saka si Isis Cordero. Bakit? Garapal ang ginagawa nila. Nakikita ng tao kung gaano sila kagarapal sa ginagawa nilang pagpoprotekta kay Sara. Ganyan din ang mangyayari dyan. Kaya yung mga senator judges na yan, kahit gaano pa kasabing ang pera lang siguro si Padilla. Pero lang siguro si Marcoleta, pero lang siguro si Bongo, si Bato, saka si Aimee. Pero lang siguro yung mga yan. Kasi talagang baliktarin mo niyan, masira man ang mga pagkatao ng mga yan, bubuto yan para kay sa acquittal ni Sara. Sinabi naman yan ni Robin Padilla eh. Kahit pa daw sunugin siya, mangangamoy siya, Rodrigo Rua Duterte. Diyan siguro hindi talaga magbabago yan kahit masira ang kanilang pagkatao sa harap ng publiko. Pero yung iba dyan, halimbawa Loren Ligarda, mga ganyan, mga yung halimbawa sila Subiri, yun, pwede pang magbago yan. Si Pia Cayetano, pwede pa yan. Kasi mga politiko yan, titingnan din yan kung paano sila hinuhusgahan ng mamamayan.
Kaya kahit pa gaano kagaling ng mga lawyers, kahit gaano pa sila karami, pag mabigat ang ebidensya, mahihirapan silang kumbinsihin ang mga senador na i-acquit. Katulad yan nung kay ano. Ang pwede lang gawin ng mga lawyers naman na ito, siyempre alam naman natin kung magagaling ang lawyers, ang ginagawa lang naman yan, teknikalidad eh. Gagamitin na naman yan, mga technicalities, isusuppress ang ebidensya. Ganyan ang nangyari kay ERAP, di ba? Yung second envelope, hindi pinabuksan. Talagang hindi pinabuksan yung second envelope. O ngayon, anong ginawa ng tao? Nagalit ang mga tao. Nagalit ang mamayang Pilipino. Bakit hindi nyo pinapabuksan yan? Kahit gaano pang technicalidad ang gamitin, o kahit sa butuhan yung unsing senador bumoto na wag pabuksan yung second envelope, nasira pa nga yung mga senador na yon. O tingnan nyo si Aquino Oreta doon, pasayaw-sayaw pa. O si Nicky Cosseteng, o sila yun. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na nakarecover si TC Aquino Oreta dahil sukang-suka ang sambayan ng Pilipino, may pasayaw-sayaw pa si TC Aquino Oreta. Kapatid yan ni Ninoy Aquino, kapatid yan ni Butch Aquino. Pero nasira doon sa impeachment ni ERAP. Totoo, nagawa ng paraan ng mga magagaling na lawyers. Nila Fortun din yan. Yan, Siegfried Fortun. Yung hahawak kay Sara. Yan din yung mga humawak, Narbasa Fortun. Yan din yung mga humawak sa impeachment ni ERAP. Okay, napigilan nilang wag mabuksan yung yung envelope, yung second envelope. Pero anong nangyari? Nagalit ang tao. Kaya hindi nila mapipigilan ang galit ng tao. Kahit gaano pa kagaling ang mga abogado. Kahit gaano pa magkaisa yung mga senador para magsabuatan sila na iligtas ang isang inimpeach na opisyal, hindi ubra yan. Taong bayan ang mapagpasya dyan, hindi mga abogado, gaano pa man sila karami at kagaling. Ganun din yung kay Corona, magagaling din. Ang galing din ng abogado ni Corona doon, si Cuevas, di ba? Si Rapin Cuevas, Justice Secretary yun, Iglesia ni Cristo. Ano yun? With this AI tool, you can turn your story. Magaling yun. Sa katunayan, maraming bumilib sa kanya doon sa trial na yun, sa impeachment trial na yun. Ni Corona. Kaya lang kahit gaano kagaling ng lawyer, tulad noon si Rapin Cuevas, hindi rin umubra. Bakit? Kasi nakita naman talaga kung gaano kagarapal. Chief Justice ka. Chief Justice, ilang daang milyon, ilang 100 millions ng pera ang nakadeposito mo sa bangko. Wala ka namang wala ka namang negosyo. sounds! OMG. Ang karir ni Corona, naging chief of staff ng opisina ng senador pa si Gloria Arroyo. Tapos naging yun nga, Chief Justice. Tapos mayroon pa siyang dollar accounts. Yun ang hindi naka-declare sa kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Mabuting, yun nga yung sabi. Mabuti sana kung ang hindi mo lang naka-declare 1 million, 5 million. Ayun. Ilang daang milyon yung dollar accounts niya. Dollar account niya na hindi rin naka-declare. Yun, kahit pa magaling si Cuevas, kahit pa magaling si Miriam, magaling si Miriam, magaling si Joker Arroyo. Pero sa bandang uli, hindi kaya. Kasi na noon si Corona. Sirang-sira na talaga siya. Magaling yan, Chief Justice yan. Kaya lang, yun na nga, kahit gaano kagaling ng mga abogado, kahit gaano pa sila karami, ito nga, mas marami itong kay Sara kaysa kay Corona at saka kay ERAP. Kay Corona yata 10 or less than 10. Ito 16. Pasiguro si Sara, alam niya yatang delikado talaga ang lagay niya. Pero sa ultimately diyan, sa ultimo diyan, ang mapagpasya diyan, ang mamamayan, nanonood ang mamamayan diyan. Tayo aabangan natin yan, susubaybayan natin yan. Kaya kahit gaano, kaya nga ang gusto nilang mangyari, wag matuloy ang trial. Wag matuloy ang impeachment trial. Alam nila hindi itong mga ganito karaming abogado or kagaling na abogado ang magliligtas kay Sara. Once na mapagsimulan ang impeachment trial, anong gagawin mga abogado? Gagamitin ang kung ano-anong mga technicalities, gagamitin yung mga ang tao, ayaw ng tao ng technicalities. Pag sobrang technicalidad, ang purpose lang naman ng sobrang technicalidad mo, i-suppress, pigilin ng ebidensya. Ayaw ng tao niya. Kasi ang gusto ng tao, malaman yung katotohanan. Kung wala kang sala, dipinsahan mo. Pero kung gagamitin mo yung mga technicalities, hindi uubra yan sa mamamayang Pilipino. Hindi ganyan. Ang tao hindi ganyan mag-isip.
Hindi naman sumusunod ang mga tao sa strictong rules ng evidence. Kaming mga abogado, oo, sumusunod kami sa strictong rules ng evidence. May ano kami, subject kami na talagang evidence. Yan ay mahigpitan ang rules ng evidence. Pag magaling ka sa evidence, yan, magagaling yan. Kaya nga magagaling yan sa mga technicalities. Pero ang mamamayang Pilipino na nanonood sa impeachment trial, hindi masyado yan sa technicalities. Hindi uubra yung mga anuhin mo, para lang hindi makonvict si Sara. Pipigilin mo yung mga ebidensya na wag buksan yan dahil ano yan, matulad nung nangyari kay Erap. Hindi yan. Ang gusto ng tao, makita yung mga ebidensya. Wag mong pigilin ang ebidensya. Pag sinupress mo yan, magagalit ang tao. Kung walang sala si Sara, wala. So, hindi niya kailangan pigilin ang ebidensya. Totoo, mayroon din may suppletory yan. Ibig sabihin, yung rule sa evidence, suppletory, ginagamit na tulong diyan sa impeachment trial. Pero kapag masyado ng technical, masyado ng gagamitin ng mga technicalities para lang mapigilan ang paglabas ng katotohanan, magagalit ang tao. Gaano pa man karami, gaano pa man kagaling ang mga lawyers, hindi uubra yan sa mamamayang Pilipino. Ang mapagpasya, hindi abogado. Ang mapagpasya, mamamayang Pilipino. Yan, diyan tayo nakakasiguro. At yan ay napatunayan na sa kasaysayan. Yan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Alright, salamat. Attorney Enzo Recto, Mapsat. So, totoo yung nasabi ni Attorney Mapsat, no? So, kahit gaano man gaano man kagaling yung mga defense team ni Sara, at gaano man kabayas itong mga senator judges na dapat impartial sila, kapag hindi nagustuhan ng taong bayan ang ginawa, lalo na pag overwhelming, no? Lumabas yung mga bank account, confirm, totoo. Kinonfirm ng mga bangko yung BPI na yan, di ba? Kinonfirm, may pumasok na ganito, 40 million, 20 million na every 6 months pumapasok. At napatunayan talaga yan na talagang active na bank accounts. Agoy! Alam na this. Di ba? Tapos sabi, wala yan. So, paano? Pangapanati ko tong mga senator judges na to na talagang kay Duterte lang sila. Yung isa nga, sabi niya, di ba? Kahit anong gawin nyo, sunugin nyo ako, Duterte pa din ako. Butragis, o di ba? Tapos yung isa naman, sabi niya, do you think babaligtad ako sa Duterte? Yung mga ganyan na wordings nila, di ba? Agoy! Alam na this. Huwag tayo maglokohan. Kaya nga, taong bayan ang huhusga sa kanila ngayon. Especially, kapag hindi, nako po, hindi na tayo magugulat in the few days. Baka nandiyan na sila sa kalsada ulit. No? Tulad yung nangyari kay Erap. Di ba? Hindi nila pinayagan buksan yung second envelope. Ano nangyari? Natalo. Kaso nga lang, taong bayan ang nagalit. Dahil sa ginawa ng mga senador na yan. Alright? O siya, punta natin to. Actually, may gusto pa akong isingit kay Attorney